Fiang Smith, ganito pala kahirap ang dinanas noon. Hindi akalain ng mga tagahanga ni Sofia Fiang Smith, ang Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner, ang mga hirap na dinanas niya noong bata pa siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi ni Fiang ang kwento ng kanyang buhay at ilang revelasyon sa YouTube show ng TV host na si Bianca Gonzalez, kung saan naipakita niya ang mga pagsubok na humubog sa kanyang pagkatao. Sa panimula ng interview, tinanong ni Bianca si Fiang tungkol sa hirap ng buhay na pinagdaanan nito. Tanong ni Bianca, syempre ngayon pag nakikita ka ng mga tao nasa TV or even when you were in Big Brother house, tapos chinecheck nila social media mo, hindi nila maa-assume na dumaan din kayo sa hirap ng buhay. Pero ano yon? Ano yung hirap ng buhay na napagdaanan mo? Umabot po kami sa part na 0. Ang ginagawa lang ng mami ko noon para may mapakain sa amin is sangla tubos, pagbabahagi ni Fiang. Dagdag pa niya, siguro po naisip ko, bakit yung iba meron? Ba't kami wala? And umabot po ako sa point na minsan di ko po alam kung ngayon ko lang masasabi ito, pero before, sumasama ako na mag-uling. Naibahagi ni Fiang na naranasan niya ang hirap ng paggawa ng uling para lamang kumita ng kaunting pera. Yes, naranasan ko po. Sumasama ako sa tito ko kapag nag-uuling sila, so binibigyan nila ako ng pera. Dagdag niya, bahagyang nagulat si Bianca at sinabing hindi biro ang pinagdaanan ni Fiang noong bata pa siya. Bukod sa mga hirap sa buhay, naikwento rin ni Fiang ang kanyang pagsisikap na pagsabayin ang pag-aaral at ang kanyang bagong karera bilang artista. Sa kasalukuyan, senior high school student si Fiang at nasa ABM Strand, ngunit nananatili ang pangarap niyang maging isang general surgeon. Hanggang ngayon naman po, ang sinasabi ng aking heart is mag-general surgeon, ani Fiang. Naging curious naman si Bianca kung bakit ito ang napiling propesyon ng dalaga. Ibinahagi ni Fiang ang kakaibang karanasan na nagtulak sa kanya para mangarap na maging doktor. Kasi po one time yung tita ko may baboyan. Ako po hindi ako nandidiri. Nung time na yon hindi po mailabas nung baboy yung baby niya. Pag hindi po nailabas, yung nanay. So, inutusan ako, dukutin mo na. With my bare hands, pinasok ko yung dalawang daliri ko sa loob ng baboy and then dinukot ko yung baby sa loob. Kwento ni Fiang. Ayon kay Fiang, napaka-fulfilling ng pakiramdam na yon, kaya't naging inspirasyon niya ito upang maging isang doktor balang araw. Sa bawat hirap na kanyang dinaanan, patuloy na pinapatunayan ni Fiang na ang pagsisikap at determinasyon ang susi para maabot ang pangarap. Isa ka ba sa na-inspire? Ano ang mensahe mo sa naging kwento ng karanasan ni Fiang?